Ang saya, kukonti na lang. So, kukonti lang ang magiging agency owner. Sabay ganun. Sorry. Okay. Kamusta ka naman, Camille? Since nangunguna ka, kamusta ka Ay, naman? Okay naman po. Kagabi nag-consultation call kami nila TL Richie. Mga 2 hours kami. Tapos ang dami niyang tinulong, dami niyang nabigay na clarity dun sa iba yung AC namin kasi AC namin Wednesday. Tapos nag-attend ako sa kanya ng consultation. Consultation. Ang bongga ni TL Richie magbigay ng ng consult. Mag-advise. Sobra. Oh, that's good. That's good. Okay. What about you, Aldrich? Kamusta ka naman? Natapos ko na yung book na binigay mo. Anong tawag? Natapos ko yung systemology. So, nandun ako sa traction. Yun, traction magna-company. Tapos tinuturo rin doon kung paano. Okay, na-excite ako for those. Okay, so ikaw, kamusta ka naman? Ongoing pa rin yung BCS ko dun sa client ko na taga-Tribe rin. Medyo naging busy siya kaya medyo natatagalan din siya mag-reply. Ayun. Nice. Okay. Talaga. So, okay ka naman after the Tribe anniversary? Oo. Okay. That's good. Okay na okay yan. Bakit okay na okay? Pa-share naman. Makikimarites Wala. Yung totoo. Next time na daw sa Fearless. Sige. Ano yan? Keep the line open para dyan sa story na yan. Ha? Okay, sige. Punta tayo naman kay Ella. Ella, kamusta ka naman? Hi po, TL Jo. Kamusta? Kamusta ba? Okay naman po. Yung mga na-connect ko po nung Drive, na-offeran po nila ako ng internship sa binubuo nilang startup business, fintech, financial tech. As designer. Rinig po ba ako? Hindi Yes. po kayo narinig. Oo. Ako naririnig mo? Ngayon lang po. Okay, sige. Bakit nagkakagalan yung sounds ko? Ayaw gumana na call center. So, okay naman yung kwan mo. Anong tawag dun? Ano to? BCS din? Or... Para pong busy. Okay. Ano nga ulit market mo? Ano po, online coach, mga course creator din po. Pero yung internship po na pinasukan ko ngayon, sa Web3 sila. So, tatry ko rin po na makapasok dun sa market na yun. Sa Web3, as web designer naman. Bali, magta-transition ata. Siguro po ako. From graphic designer to web designer. For Web3. Okay. Sige lang, ituloy natin yan. Okay, very good, Ella. Sige, magtatawag pa ako para marami tayong makamusta. Jella. Okay. Kamusta ka naman, Jella? Are you there? Hi, TL. Kamusta ka naman? Okay naman po. Medyo wala pa rin akong na wala pang improvement pero kino-continue ka na mag-show up. May nakuha lang ako BS for now, kaso hindi siya market ko eh. Kasi inaano ko sana yung dental office, kaso yung BCS ko na nakuha is for sa mga resort. Wala TL. Wala na rin. Service offer mo? TL. Creative, so social media ka? Ano po, FB ads po. FB ads. Okay, that's good ha. Sige. Maganda yan. Okay, sige. Continue lang. Ang maganda lang kasi pagka may BCS ka, later, meron kang madaling maipapakitang portfolio. Oo. So, yun yung maganda doon. Pag may portfolio ka na, panalo ka na. Oo, malaki ang opportunity for that. Okay, just continue showing up. Probably at the very beginning, wala naman talagang
uh, results. Pero as you go along the way, unti-unti yan magkakameron. Okay? Now, what about Rovi? Hello po. Wait lang, avatar ko yata lumabas. Ang cute naman ng avatar mo. Wait lang po. Ay, Diyos ko Lord, bakit ganito? Anyway, sige po. Hindi ko figure out kung paano ko napalabas to. Pero, sa incubator coach, wala akong progress kasi super sa day job. Pero ang offer ko kasi is SEO copywriter for travel operators. May mga DC na rin ako, mga warm market, pero yun nga hindi ko pa nababalikan kasi hectic lang po yung dami kasi pong project sa work corpo. And Ibig sabihin, sa full-time ka pa sa corpo yan. Opo, full-time pa po ako, coach. Ang daming mga big projects pa na hinahandle ako, like 3. Kaya talagang wala na yung time ko sana after work for freelancing. And yan, sa skill naman po, bago ako na focus sa project sa corpo, I tried to upskill to funnel building, landing page, ganun po. Kasi nag-subscribe ako ng isang parang white table GHL. So parang tinatry ko muna siyang i-apply sa yan, sa akin. Practice. Sige, continue mo lang yung pagpa-practice. Ang maganda, anong tawag doon? Ang kailangan natin gawin is, sige, continue mo lang. Pagkatapos, mas maganda kung mag-focus ka talaga sa isang skills na gusto mong gawin para mas mabilis tayong mag-win. Okay? So, yun lang. Continue. Anong tawag yun? Kasi at least... Nahirap kasi yung multi-passion. Pero sige po, noted. Oo, mahirap lang masyadong marami. Anong tawag doon? Ang ginagawa dyan dapat is 3 months muna nakapokus dun sa isang skills and niche. Pagka talaga hindi ka nag-win, then you change after 3 months. Okay? Okay, so yun ang gawin natin. Okay? Ayan. Diba? Naka-avatar siya. Balik ko na sa dati. Parang mas okay, no? Pag pirates ako. Okay. So, how about, how do you pronounce it? Era o Ira? Oh, ito ka-easy ko to eh. Ka-easy ko ngayon. Diba? Ira po. Ira. Oh, sige. Ira. Okay, kamusta ka naman? Okay naman po. Tapos, may mga nagre-reply po naman sa offer ko. Then, nireplyan ko po. Tapos, wait ko na lang din po ulit reply nila. Then, nag-study rin po sa niche. Kasi newbie pa lang po ako. So, still pero learning meron ka na pa. talagang niche na naisip. Opo, SMM po yung napili ko po. SM. Galing ako ng SM din. That's the other day. Today pa lang. Hindi, SMM. Oo. That's good. Okay. Pala ko. SMM pala. Okay. So, okay yan. Okay. Anong tawag din? Tuloy, alam mo, ang laki-laki talaga ng market sa SMM. No? Napapaisip talaga ako mag-shift. Oo. Mag-shift ng SMM din. Kasi andiyan ang kabuhayan ngayon. Kasi ang daming social media platform, di ba, na naglalabasan. So kung ikaw ay SMM, paano ka mag-stand out? Okay? Ang one way dyan is, okay, kasi pag newbie ka, medyo mahirap kasi kung wala ka pang results. Ang ginagawa dyan talaga, at least meron kang portfolio na pwede mong i-share. Oo, lalo na kung si client ay meticuloso na naghahanap. So, ang gagawin nila, hihingan kanila ng portfolio. So, pwede kang mag-start BCS din.
Alam mo yung gano'n. Kahit 1 week content lang na posting. Pagkatapos maganda yung magiging result dun sa social media ni BCS mo, okay na yun. Okay? So next, magtawag pa ako. Jess. Si Ma'am Jess, kamusta naman po? Hello, TL. Sorry maingay yung background. Okay lang. At saka hindi okay yung wifi. Ako naman, TL, ongoing yung paggagawa ko ng portfolio as an email marketer. So, meron ako sinusundan dun sa Keme, yung course na Keme. And then, ina-apply ko din yung nandun sa Skills Mastery kung paano magkaroon ng portfolio, and it will help also pagka mag-build ako ng website. So nagpa-plan ka na mag-build ng website? O may website Yes, ka na? TL. Gagawa pa lang, TL. Kasi meron yun sa Skills Mastery nun yung parang may guide naman kung paano. Paano gawin? Okay, sige, that's good. Oo, maganda yung inaaral. Okay, so good luck sa'yo. So hopefully meron tayong improvement. Okay, so Yes, TL. Thank you. kamustahin naman natin si TL April, isa sa mga mentor natin. Okay, kamusta ka naman? Ano masasabi mo sa mga ka-group mo? Ang group ko, TL, sobrang active. Kami yung unang natapos. Tapos, since week 1, sobrang ano namin, wala kaming na-miss na AC. So, yun. Diba? Yung iba, Mm-mm. ewan ko lang, lahat dapat nakakapag-AC na. Anong tawag dun? Let's push each other talaga sa pag-AC kasi very important yan. O para ma-share niyo yung challenges niyo, yung roadblocks, di ba? Ganyan talaga yan. Tsaka ma-share mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Oo. So ano pang napansin mo sa mga adventurers natin? Dun sa group mo as in talaga tapos na lahat. Oo, kasi Week one. TL, yung sa week 1 pa lang, nag-plan kami na 30 minutes yung AC namin, 30 minutes kami mag-co-working. So, yun ginawa namin, oo. Tapos, kung ano lang yung tapos namin, so pag-uusapan namin kung may mga tanong. So, bago kami nag-stop talaga mag-AC, so nasagot na yung mga tanong. Kaya madali kaming natapos sa activities. Sige. Gusto ko yan nangyayari sa inyo. That's very, very good. Okay, kasi ako honestly, when I was starting, wala talaga akong namimiss na AC at saka yung Q&A. Halos lahat talaga yan ina-attendan ko, promise. Totoo yan. Oo. Nasaan ba yung TL? Yung freelancing diary ko. Hanap. Iba sa inyo. Sige, magwag ako. Arlene, kamusta ka naman, Arlene? Arlene po ba? Ako po ba? Hindi. Arlan. Diba, parang may nakita ko, Joke lang. Ikaw Arlene. yun. Meron pa bang Sorry. iba? Sorry, joke lang. Hello Ikaw po. na yun, syempre. Wala namang ibang Ayan. Arlene. Meron. Ayan. So, part po ko dun sa sa AC nila April. So, sa kami sa mga naunang natapos. Currently, connecting po. So, wala akong premium na client, pero yung previous client ko nag-reach out, tapos nagpapatulong siya ulit. Pero ano lang, para siyang pro bono. Hindi ganoon kataas. So parang pinagpa-practicean ko siya ng skill ko. So nasa email marketing kasi ako ngayon. Kaka-transition ko lang from Facebook ads. So kaya pina-practice ko din yung writing ko. Yun lang po. Thank you. Okay. Saya naman ang group na yun. Ang daming natapos. Okay. Jenny, kamusta naman po kayo? Lahat magsasalita today. Gusto ko malaman kung mahirap ba, madali, o naiwan na yung iba. Ganun. Hey po. Good evening, everyone. So, ayun, yung kasi, hindi talaga ako nakakausad. Kasi, may mga events dito. And then, so happened na may na problems
sa family. And Mm. then I have to step up. So, pati fearless ko, coach, napabayaan ko. Ganun na So, parang oo. So, ayun, pero, nasa point na ako na parang parang ano na, unti-unting bumabalik. So, ayun, may business kasi ako na parang inassume and I have to work on it personally. So, so far, this week, I mean next week ako pagagawan ng ano, yung market research. So Mhm. after or so within next week, medyo kakayanin na kasi yung mga kailangan gawin, yung mga pag-formulate, okay na ako dun. And yung market na lang, yung market research na lang about that business ang gagawin ko. And ayun, sampling. So siguro mawawala din ako ng 2 days. And then sumingit pa yung sa trabaho ko. Kaya hindi talaga ano, dami kong utang sa Fearless. Pati Fearless din nadamay. Sige, sige lang. Ayun. Okay lang yan. Sige, makakabawi tayo. Meron ako ituturo ngayon pala. Instead na gumanap ako ng gumanap, meron tayong gagawin activity. Okay? May naisip ako. Ito isang activity na ginawa ko at the very beginning. I-share ko sa inyo. Okay. Ma'am Lovely, kamusta po kayo? At saka maganda kasi marinig mo yung challenges ng mga kasama natin, bakit hindi nila nagagawa. It's good to understand kung nasa saan din sila. Sige, Ma'am Lovely. Ilabas mo na yan. Hello po. Kailangan. Ano ba yung ano? Yun. Ayan. Ano. Ay, ang cute naman ng baby. Hello. Yan. How are you? Ano po ako ngayon? Duty po ako ngayon sa work ko ngayon on work from home. Tapos sinasabay ko lang ngayon. Tapos nag-aalaga din ng baby. Yan. It's fine. Ngayon po nakahanap po ako kasi ng yung sa ano po sa lounge natin sa Dauntless Lounge. Medyo nung medyo nakachat ko rin po nun si KDN, yung nag-resonate sa akin yung sinabi niya kasi from Google sa ano kasi po ako sa CSR ako tapos Google Ads naman ako ngayon tapos nag-resonate sa akin na so dapat bago pala ako mag-jump dun sa mga type ng mga ads meron po Turn daw off ako na ng lang mga ng meron akong plan parang ganun na dapat kahit pa paano may knowledge ako and thankfully po maganda yung parang maganda rin po yung nangyari sa akin kasi nakahanap po ako from tribe na nagle-lesson about Google Ads. So ngayon po habang naggaganto po tayo, nag-aaral din po ako ngayon sa Google Ads. Medyo yun sabay-sabaw ang peg. Kaya ganun po. Hindi ko rin po masyadong na-implement yung paghahanap po ng client ngayon kasi po parang takot pa rin po ako maghanap kasi baka mamaya hindi ko rin alam kung ano maitanong ko sa kanila. So nagtatanong pa rin po ako. Tapos medyo bumabalik din po ako sa health ngayon, nag-gym din po ako. So ang daming ganap. Medyo mapagod ang katawang lupa. Ganun. good, ang galing. Okay, I like Yun it. lang po. Okay, very good. Okay, so si Ma'am Lovely kahit na may anak, laki ng sacrifice pero makakagawa pa rin. Okay? Now, okay, next. Tatawag naman ako. Hanapin natin si Ma'am Rosalie. Gusto ko talaga malaman kung anong nangyayari. Hello po, TL. Saan kayo? Bali, ako ay galing sa batch 12. Kabatch ko si Limuel. Ito siya. Bali, Facebook, nag-SMM ako dati. Tapos, nung nag-enroll ako sa Tribe, nag-Facebook ads ako at saka yung market ko ay short-term rentals. Nag-connect naman ako, lalo ngayon, everyday nag-connect, nag-cheerly din ako, nag-value post din ako. Nakakatanggap din ako ng inquiries, nagtatanong ng pricing, minsan natutuloy sa DC, minsan pero bihira yung ganon. Tapos naisip ko baka hindi mo
ako mag-Facebook ads kasi total SMM naman ako. Balik na naman ako sa SMM. Tapos nag-skill mastery ako sa SMM ngayon. Nag-try nga din ako sa TikTok pero dahil sa country na nandito ako, hindi naman din dito accessible at ang features ng TikTok. So sabi ko baka mag-web design, isakop ko na rin ang web designing sa service offer ko. Bukod sa Airbnb listing optimization, SMM, Facebook ads, web designing na rin, para lang ba makakuha ako ng client. Pero mula din last time na meet up natin last Saturday, yung tungkol sa Upwork, dati kasi may Upwork ako at saka dinilit ko dahil sabi ko, di naman nakakakuha ng client. So, dinilit ko totally. Pero nagbabayad ako noon monthly. So, mula nung last Saturday na tungkol sa Upwork dito, nag-register ako uli, panibagong Upwork profile, madali lang naman. Ayun, may nag-reach out sa akin tungkol sa Facebook ads. Tapos, araw-araw na rin ako halos nag-a-apply din doon. Parang iba naman, parang madali na siya ngayon compared sa dati. Ayun lang ang naano ko. Tsaka parang madali. Hindi kagaya ng dati paggawa ng Upwork profile. Tsaka ayun, may nagre-reach out talaga. Yun lang hindi pa natutuloy sa discovery call or gano'n. Hindi ko rin alam kung mataas ang pricing ko o ano, hindi ko yun naano ko kung ano na talaga. Kasi mula pa February ata yung batch tool, tapos wala pa talaga akong nakukuhang kahit dalawa man lang na client or parang gano'n. Sa bagay naman din kasi, busy din ako sa aking pinaprioritize ko kasi yung health ko. Hindi ako talaga sa gabi nagtatrabaho kasi ang mata ko sumasakit. Tapos may regular workout ako. May weekly, every weekend workout pa. So, ayun. Sige, Pero sige. tuloy naman ang connecting ko sa LinkedIn tsaka cheerleading ko, bali posting. Sige, may tanong ako. Alin po ang mas gusto niyong gawin? Nag-ads or nag-SM? Kasi actually, related naman kasi yun, SMM at saka yung the ads. Kasi it's under that, di ba? Okay, may sasabihin ako na napansin ko na mali. Okay, siguro ito para sa lahat. Okay, kasi ito yung napapansin ko. Pag sinabi mong SMM, di ba ang daming platform? Tama. Ibig sabihin, nandun yung Facebook, nandun yung TikTok, nandun yung LinkedIn, lahat ng social media platform. Okay. What I want you to do is, may question ako. Sa pinaka-clarity statement or offer statement mo, ano ang nakalagay? Nakalagay ba doon SMM, Social Media Manager or Social Media Echos? Ano ang nakalagay? May salita bang SMM or meron ka bang minimension? Mula anong nag-join ako sa Tribe, pinalitan ko talagang as in Facebook ads talaga ang ina-offer ko. Okay. Yung nag-reach out po sa inyo sa Upwork, ano yung profile na ginamit mo? Social media marketing and Facebook ads. Facebook. Okay, sige. Actually po, I think pwede ka na mag-focus dun sa Facebook ads. Tanggalin mo na yung social media marketing. Okay? Pagkatapos, ang gawin mo, Facebook ads strategies. Alam mo yung gano'n. Tanggalin mo na yung social media marketing. Kasi pag sinabi mo social media marketing, it's very broad. So parang expectations ni client is sa Facebook ka magbibigay ng results. Okay? Sino man sa inyo ang gumagamit ng social media na word in their offer, eto sa akin lang to. Try nyo lang kasi wala namang masama, walang mawawala. If you are not winning in that statement with the word social media marketing, social media manager, social media community, blah, 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 tanggalin nyo po. Okay, kasi it's very broad. Okay, ang kailangan natin is i-niche down mo pa siya. Piliin mo TikTok, Teres, LinkedIn strategies, Facebook strategies, naka-specific kung ano talaga yung i-deliver mo. Okay, kasi bakit? Meron kasing mga platform na specific, doon nagwi-win yung coaches, yung business owner, no? At kung very niche down sa'yo, ang expectations is
yun talaga, doon ka magbibigay ng results. Kasi pagka ang binigay mo is social media, ganyan, so ang gagawin niya, ibibigay niya sa'yo lahat ng social media platform niya, and she or he are going to expect results in all those platform. Ngayon, ang problema, pagka isa lang ang nabigyan mo ng results na platform, ang mangyayari doon is, bababa yung credibility mo rin kay client, kahit na yung isa is nag-win ka. Pero kung nag-win ka talaga kung saan ka magaling, like the Facebook ads, pagka naglagay ka ng portfolio and contento si client sa'yo, nagbigay ka ng napakalaking revenues, maganda yung naging case study mo, believe me, darating lahat ng client na hinahanap doon sa skills na napili mo. Okay? So, I think there's golden nuggets there. Just try it. Okay? Patry lang po. Kahit isang linggo. Okay? So, ayusin ang statement Okay natin. po, TL. Okay? Patry lang. Okay, Let's try salamat it. po. Okay. Pagka hindi ka nag-win, magdadrop na ako dito. Sa next incubator, iba na ang TL. Okay. Grabe, grabe ang confidence ko. Okay. Okay. So, Thanks ganun ang for gawin natin. Okay? Landing po, TL. Okay. So, good luck Thank with you. you. Kasi may Thanks, nag-reach thank out na. So, I think tuloy-tuloy na yan. Ganun yan. Okay? Let's go for Patricia. Kamusta ka naman, Patricia? Anyong TL, good evening po. Good evening din. Ay, naririnig po ba? Hindi kita naririnig. Joke lang. Naririnig kita. Yes, sa incubator po hindi po gumagalaw yung mga namin, logo namin. Usually yung sa group 8 kasi mga na-busy pero ako po is nagmo-move naman in my own pace. And ano pa ba? And after nung anniversary, parang di ba nagkaroon tayo ng Donta Session TL, parang ina-absorb ko lahat yung mga pinag-usapan natin that time. Tapos naman siya, parang effective naman siya sa akin kasi starting nung anib, talaga ako, parang nag-push to talaga ako like mag-connecting, nagsasend din ako ng email which is hindi ko siya nagawa before. And then the good thing is, ayun, may nag-reach out naman sa akin pero hindi ko pa siya mini-message, nag-connect lang kami sa LinkedIn kasi consistent ko na siyang ginagawa. And then nag-DC kami kahapon, tapos parang gusto niya ng strategy, pero a proposal, pero for formality na lang kasi parang binigay na niya lahat ng access ng parang yung gusto niyang gawin. Teka lang po. Thank you for calling. And then yun po, parang magka-craft na lang ako ng strategy for her and good to go na. Pero may mga struggle pa rin kasi bali startup to. Ang offer ko po pala is SMM for book authors. Bali itong author na to is wala pa siyang talaga social media, wala pa siyang audience, ganon. Pero yun po yung gusto niyang i-build. And yun, parang parang nagkaroon ako ng enthusiasm ulit para i-push ko ng magpatuloy talaga mag-connect and then mag-show up din dun sa mga platform na andun yung prospect clients. Yan lang, TL. So what about Chelsea? Nasaan na si Chelsea? Hello po. Good evening. So, ayun, updates ko. Meron akong na-DC kahapon, Friday, with a SaaS founder. Kasi po ang offer ko ay landing page copywriting or web copywriting for SaaS. SaaS yung niche. Tapos, ayun, meron pong na-DC kahapon na siya. Nasa Web3 space yung SaaS niya. Tapos parang medyo startup pa lang siya kasi June pa lang siya nag-launch. Tapos ang challenge niya is mag-generate ng leads for his website.
So meron naman siyang website na pero gusto pa niyang i-fine tune kumbaga yung copy nung website niya. Tapos meron na silang existing na copywriter pero parang naghahanap pa sila ng additional para mas mabilis yung pagdagdag ng mga pages sa website niya. So yun, parang nanood kasi ako nung closer na skill mastery session nung Thursday. So in-apply ko yung iba kong natutunan doon during the DC. Para feeling ko mas na-improve ko yung rapport building skills ko nung DC na yon. And okay naman sila kausap, mabait naman sila. Kasi pa in-invite na rin yung product marketing manager. So dalawa sila nakausap ko. So parang ayun, parang mas naging malinaw sa akin kung ano yung kailangan nila. And sabi ko mag-send ako ng proposal next week for that. Aside from that, meron din akong in-applyan na kausap ko yung isang founder na local SaaS siya na gusto niya magpa-BCS. Kasi parang binibuild niya yung isa niyang SaaS, tapos kailangan ng web copywriter for her website. So yun, nasa talking stage pa po kami kung ano yung pwede kong matulong sa kanya. Kasi yun nga din, parang gusto ko din mag-build ng case study din para meron din ako ma-present with future clients na at least meron akong nagawa within the local SaaS space. And feeling ko maganda ring chance yun na local yung founder, like Pilipina siya. So, ayun. Ayun, exciting lang. Sana mag-workout para Pero di naman ayoko kasi masyado mag-expect masyado. Like, gusto ko muna mag-focus sana like, kung ano yung magbibigay kong value dun sa proposal na isasend ko dun sa isang SaaS founder na taga-Lithuania siya. Pero yun, itatry ko din mag-focus dun sa local DCS para at least ma-apply ko talaga along the way yung skill. So, ayun po. Yun lang naman so far yung update sa group pala namin, TL, ayun. Nakapag-move naman kami nila Camille and si Erica. Although, yung iba parang hindi namin nabalitaan kasi si TL Richie, pinagsama niya na yung dalawang group. Oo. So, yun. Parang mag-i-AC na lang kami depende sa availability ni TL kasi madami ding value bumps and wisdom na nabibigay si TL Richie sa amin when it comes to parang sa mga roadblocks namin. So, ayun po. Yung ginagawa natin. Diba? I'm expecting talaga na may mga nangyayaring result lalo na itong first world natin. Second world kasi yung second world. Maraming task pero ito yung magpapawin sa atin. Ito na yung mas matindi yung magiging win na marireceive natin dito. Kaya tuloy na tayo. Okay? So, tatawag pa. Ito naman microphone kung ano nangyayari. Okay. Jeline. Okay, Jeline, are you there? Hello po, TL. Good evening po. Good evening po sa lahat. Ayun, TL, nandun pala ako sa yung market research. Kasi meron akong dalawang parang market na pinagpipilian. Yung sa real estate po, tsaka sa agribusiness. Pero natutuwa ako, TL, kasi yung na-share mo kanina lang sa SMM. Kasi may nakalagay ako sa offer statement ko na SMM BA. So, dapat pala, specific lang siya. So, nagkaroon ako ng clarity na sa LinkedIn, yun pala talaga yung yung gagawin ko kasi yun na yung na-experience ko po dun sa sa last na work ko, na full-time work ko. Tapos yung part-time din na na work ko ngayon, lead gen din yung ginagawa ko. So dapat pala talaga specific para mas
yung client na gusto kong tulungan tsaka yung mas kailangan ng tulong ko. Mas siya, ano ba tawag doon? Yung madali ko silang mahanap. Kasi minsan nalilito din ako DL kung ano ba talaga gagawin ko? Parang BA ba siya? Part-time ba na general BA o sa lead gen lang po siya, ganyan. Kaya parang natutuwa ko kasi nadagdag po siya dun sa research na ginagawa ko na dapat pala talaga yung offer tsaka yung pagre-research na ginagawa natin ay specific talaga dun sa gusto nating gawin para hindi maiwasan din yung pag-overthink tsaka pagkalito dun sa mga bagay-bagay na gusto nating gawin. Ayun. So, yun po. Thank you, TL. Very good na. Okay, that's good. You are picking it up. Very good. Okay, so Limwell. Kumusta ka naman? Hello po, TL. Yes, good evening. Kamusta? Ayan. Good evening po sa lahat. So parang batch 12 din po ako and ang offer ko po is Facebook advertising for baby brand owners po. Yun po yung nakuha kong sige, mag-ano na po. So the reason why I chose those market po kasi is because my current client po is baby brand owner din. And yun po, after a few months of working for them as inventory manager po, nag-pitch po ako ng offer ko as Facebook advertising. Ang naging problema po kasi is yung social media presence nila hindi pa po ganun ka-establish and last year pa po sila huling nag-post. So gumawa po ako ng proposal including yung SMM and yung investment ko po na inilagay doon is pang price na pang 2 tao. Parang ang gagawin ko po sana kukuha ko ng SMM and siya yung gagawa ng SMM and then ako ang mag-Facebook ads. Pero nagulat po si client doon sa investment. So ang nangyari po naging BCS ko po siya and it didn't work out kasi yun nga po yung SMM kasi medyo hindi ko siya gamay at hindi ko po nakuha yung gusto ni client. Opo, yung ganun. So parang ang gagawin nila kukuha muna sila ng social media manager nila and hindi ko po sure parang may plan siyang kasi in the future daw naman gagawin din nila yon. True. Okay, sige, may So, yun po ang naging ko ngayon. And parang stop muna po ako sa Facebook advertising kagaya ni Ma'am Rosalie kasi yun nga po parang sa client side po sabi ni Coach KDL medyo mataas po yung friction kapag gagasto sila sa ad spend without proof from Facebook advertisers. So babalik po muna siguro ako sa Amazon VA and doon po ako mag-niche down. Pero gusto mo ba talaga mag-Facebook ads at mag-SMM? Facebook ads po, yes po. Inaral ko po siya ng 6 months. Hindi naman po totally 6 months pero nag-start po ako last January. So yun Pero po, nagustuhan mo siya? Yes po, nagustuhan ko naman po yung O bakit ka mag-Amazon VA? For money na. Okay, so may full-time job ka right now? Hindi po siya full-time. Ano lang po, mga 2 to 3 hours, 4 hours a day. So yun lang yung ginagawa mo? Yes po. So kailangan na ng pera? Yes po, kasi yung dati ko pong source of income is ito po kasi mas mababa. So nag-adjust po kami ng parang ano bang tawag dito? Ng lifestyle. Pero nahirapan kami mag-adjust ng lifestyle. So kailangan pong mag-adjust ulit pataas. Mag-increase ulit ng salary. Sige. Meron din akong advice.
Pero that's good, no? At least kasi na-try mo kung paano gawin yung pinagsabay yung SMM at saka yung Facebook ads. Okay. Ako kasi yung SMM ko at saka Facebook ads, yung gumagawa is naka-outsource na. Okay. So ito yung ginawa ko. Ito yung napansin ko kasi isa sa pinakamagaling na SMM sa Tribe yung nag-handle ng social media platform ko. Okay. Ang ginawa niya is, eto ha, I don't think you should offer together yung social media at saka yung Facebook ads together. Okay. Napansin mo, hindi ka nag-win. Instead, hindi naging maganda yung result. Diba? Ang sabi niya sa akin, dapat ang approach, especially kung walang traction yung pages, walang traction yung social media niya, ang kailangan strategy doon, wag muna mag-ads. Okay? Yun ang sabi niya, we don't need to do ads directly. Kailangan mo munang alamin kung ano talaga nangyayari sa page. Saan siya nakakakuha ng engagement o audience, try it organically for a while. Okay, so ang ginawa niya sa pages ko is branding muna. Branding, images, quotes, reels, okay, hanggang sa magkaroon ng engagement at makuha mo yung audience mo. Okay, so after 6 months, doon kami nag-start mag-ads. So, i-add mo na yung service as Facebook ads doon sa social media management. Okay, so mauuna muna yung social media and then saka mo yung offer yung Facebook ads. Oo, kasi mahirap kumuha ng results. Opo. Ganun, Diba? ganun Ganun po yung coach yung TL yung nakalagay sa strategy and yun sa Yun din yung nagsimula nilagay po mo. kami ng SMM kasi yun nga po yung sabi ko kung bakit kailangan ng SMM muna Yes. bago mag-run ng Facebook ads. Pero doon po kasi sa simula Bumagsak. ng Okay lang. ang sabi ko kasi gagawa ko ng 30 days content calendar. Correct. Oo. Ang ngayon, ang idea ko po kasi ng content calendar is kasama na yung graphics and yung yung copy Yes. ng pinakang post. So doon po ako nahirapang Gumawa. Opo, gawin yung 30 days kasi yun po pala ay ano lang, topic lang muna yung ginagawa na sa 30-day content calendar. Topic lang muna and then every week na lang yung Yes, para hindi. creatives and Correct. Tama. yun po, hindi ko po siya na-deliver within the first week kasi 1 week lang po yung naging pagitan at wala pa pong 1 week eh. Apo, parang 1 week lang din po yung naging pagitan. Sige, it's a learning curve. So that's Kaya okay. wag mong papanggap. Lalo't walang idea. Yun po kasi Correct. Alam mo, eto ha, patapatin ko kayo lahat. Tinapatin. Hindi naman ito share sa mismong tribe na paano. Kasi ang isang problem, okay, ang isang napansin kong problem natin sa tribe, di ba pag newbie, okay, pag newbie kasi is very confident na mag-offer, okay lang, na i-offer na natin. Pagkatapos, hindi ka naman talaga marunong pa. Di ba nangyayari yon? Pagkatapos ngayon, naka-close ka ng client. Pag close mo ng client, dineliver mo yung task, hindi mo na-meet yung expectations ni client. So, ang nangyari is, masaya kasi naka-close ka. Okay, pero malungkot kasi hindi nagtagal yung relationship mo kay client. So, ang nangyayari, disappointing. So, ang gagawin ni freelancer, babalik na naman siya sa zero. Magda-doubt siya sa sarili niya kung tama ba yung market na pinili niya. Okay? Ito, honest to goodness approach. 1, kung malinaw ang hanap mo, dapat ang ino-offer mo is based from previous experience already. Why? Why? Kasi pagka naka-close ka ng deal na pinanggalingan sa experience mo, mas madali mong i-deliver yung expectations ni client. Sa malinaw yan. Now, kung hindi ka nagmamadali, wala kang experience, the best way to do it is go for BCS. Kasi wala ka, di ba ang nangyayari sa atin is, even without portfolio, even without experience, you can get client, diba? 100% you can get, but not 100% you will deliver.
Okay? And hindi maganda yon kasi masisira ka kay client. So, papaano kung magkakaroon ng next client or you will get a referral kung hindi ka nakapag-deliver. Okay, so always remember that if you are getting for money now, dapat based from your experience already and alam mo na kaya mong i-deliver. Habang nagmamaninaw ka, then you build the skills. Yung skills na gusto mo talagang i-practice later. Okay? Dapat ganun po tayo. Okay? So ganun yung strategy na gusto ko maintindihan nyo. Kasi ang daming ganyan. Believe me. Kaya paunti tayo ng paunti. From 50, 24 na lang tayo ngayon. Diba? Oo. So, yan yun. Isa sa mga advice ko yan. Okay, Charles. Punta tayo kay Charles Stephen. Opo, good evening po, TL. Ayun po. Ano naman po, yun okay naman so far. Pero pagdating sa freelancing side, hindi okay, syempre. May mga ano rin po, yan, challenges, ganyan. Ito po tawag nito, sure kung gusto ko ba talaga, parang gusto talaga is parang web design, ganun. So, parang ang nagiging challenges ko is, nagiging challenge ko pala is yun nga, maghanap ng mismong client na mapag-practicean po, ganun. Or kahit DCS man lang ba na ano. Kasi feeling ko naman, kasi nagawa ko na siya once na makapag-build ng website. Kaso, parang yung, ano lang po kasi parang ano lang siya, parang tawag nito, parang for ano lang po, ginawa ko lang siya for parang sample, ganon. Pero parang iba pa rin yung experience pag working on a client po talaga, ganon. Kaya parang yun, siguro isa rin na kailangang ang isa rin po wino-work at ko ngayon is yung sa mindset din. Ganon. Kasi feeling ko doon ako mas yun yung mas naghihinder sa akin na gawin yung mga dapat gawin pagdating sa freelancing. Ganun. Saka ano rin po, time management kasi may ano rin po, school. Ganun. Nag-aaral ka? Anong aaral mo? Ano po, IT po. Bali, incoming third year na po. So, student ka? Apo. Very good ah. Ilan taong ka na? Ano na po, 26. 26. Kasi po may ano po ko dati, may parang nag-stop po ako tapos nag-work and then tinuloy lang po ulit ngayon. Ganun. Sige lang. Okay yan. Sige. Tuturuan ko kayo. Yan yung balak yung gawin. Na isang gawin ngayong gabi na to. Yung time management. Meron tayong gagawing activity kasi yun yung actually dapat ang ituturo ko ngayon is lead generation. Pero since kasi ang pansin ko ang problema oras. Yung oras ng mga tao ay parang halos lahat kayo is may problema sa oras, hindi kayang gawin to, hindi kayang gawin yun. Alam mo yun? Sige, i-handle natin yan before the end of this session. Okay, so let me check Madeline naman. Madeline. Sumatawag ko lahat. Hello, TL. Hello. Good evening, everyone. April, huwag ka tumawa. Ayun po. Batch 11 ako tapos naliligaw po ako ng landas. Hindi ko po kayang i-motivate yung sarili ko. Bali, sa incubator number 6 pa lang ako. Pero updated, optimize na yung profile ko sa LinkedIn, sa Upwork, tsaka sa OLJ. Ang problema ko lang po, hindi ako gumagalaw. Hindi ako nagko-connect, hindi rin ako nag-a-apply. Pero Baka umaatid ako may stroke.
Pero ano po, uma-attend naman ako ng mga yung mga in-enrollan ko na courses. Ayun, ang problema ko din kasi yung sa distraction tsaka procrastination. Sa distraction palagi akong nag-games tapos nagbo-browse sa social media. May part-time work ako tapos marami naman akong time. Marami akong time para gawin yung freelancing kaya lang sa isip ko lang alam ko yung dapat kong gawin pero hindi ko siya ginagawa. Ayun, yun lang po. Ginagawa ko. Talaga. Sige. I-handle natin yung time management. Okay. Pagkatapos, push yourself. No? Lalo na kung kayo ay nag-AC, let's push each other. Okay. It's very, very important. Okay. So I'm expecting you will move this week. Okay. So Gilbert. Let's call Gilbert naman. How are you? Ayan, hello. Good evening. Good evening po. Lang, ayusin ko lang yung camera ko. Parang, yan. Ayan. Ang bata pala ni Gilbert. Mukha yung bata. Okay, sige. Yan, sige, ko sa batch 12. Tapos, bali, ang offer ko is CRO. Conversion rate optimization. Bali, yan, may client ako ngayon kaso ang pinakatrabaho ko sa kanya is landing page. Pero di ba medyo iba dun sa mismong offer ko na sa CRO. Sa Upwork kasi siya nakuha. Parang sa Upwork kasi bago ako mapasok sa tribe, ang graphic design yung offer ko. Yan, sa design, sa landing page, ganyan. Tapos yan, dun siya nag-reach out sa akin. Ito lang. Yun na, parang one-time project siya. Tapos ang isang tinatry ko is para maging retainer client. Yun niya, i-offer sa kanya yung offer ko ngayon which is CRO. So ngayon, parang hindi, maski yung client ko, parang hindi pa ganun kalinaw sa kanya. Ano ba yung CRO na yun? Parang medyo vague pa sa kanya. Siguro, pagka medyo yun na yung push ko. Tapos, yan, yung isang struggle ko din, hindi ako masyadong focus talaga sa connecting sa ngayon. May pero kahit pa paano siguro sa isang araw, may 2-3 na connect. Tapos engagement sa LinkedIn. Yun. Sige, very good, Gilbert. It's very important para sa lahat. Alam mo, kahit isa o 2 connection lang in a day, 1 or 2, it will bring value later. Kasi ang iniisip natin dapat dyan, when you connect, that is a future client. Okay? Hindi naman ibig sabihin na nag-connect tayo now, we are expecting 2 or 3 days or 1 week na meron na tayong results. Think of it as future. Kasi like for example ako, di ba, at dami kong meron akong isang kadisi kahapon. And alam mo, nag-connect kami bago pa ako pumasok sa tribe. And nag-encourage siya sa akin na sabi niya, okay, join tribe. Pagkatapos, continue ka lang, ganun. Alam mo, after siguro few months na, from last year yun na, kahapon nag-DC kami kasi meron silang hinahanap ng accountant. Ako yung unang pumasok sa isip niya. Kasi nakikita niya, from our connection before, sinabi niya na hindi ka nagbago, nakita ko yung growth sa'yo. Ganun. Tapos she's mentioning na kaya ikaw yung naging ni-reach out ko kasi because of the connections we made last year. Last year yun. So can you imagine, that is a year ago. That was actually mga May, June bago ako sumali sa tribe.
And nag-result siya just through connecting. Okay, so ang result is, it might not be today, it might not be tomorrow, it might be a year after. Okay, so kaya continue lang nyo lang yan. Magandang mag-continue ng connecting. Okay, so that's very good, Gilbert. Charmaine. Okay, Ma'am Charmaine. So batch 12 din po ako. Ang pinaka-challenge ko right now is, ayun, hindi rin ako consistent na nagko-connect. So, ano naman, meron akong prospect na inbound na naman sa past connection ko din. Kaya kinonectan ko, tapos, ayun, kakasabi na lang sa akin na na-receive na yung sample ko na mag-reach out daw sila ulit pag nag-check na ng marketing team niya. Tapos, TL, ang pinaka-challenge ko talaga ngayon is analysis paralysis kasi parang in-overthink ko lahat kasi gaya ng mga kwento ng iba, may yung first ever client ko sa email copywriting, yun kasi yung sales ko is ganun nga, hindi siya BCS, may paid siya, pero dahil hindi pa ako marunong talaga that time, hindi nag-work, wala rin siyang asset. So, ngayon, parang meron akong resistance every time na merong mag-reach out, ganyan. So, ngayon, ang pinaka-ginagawa ko, instead of connecting is, aral lang ako ang aral ngayon. So, ayun, ang pinaka-ginagawa ko lang is, aral lang sa skill mastery, sa mga courses, tapos tumutulong ako sa client ng kapatid ko, saka mom ko. Yung tinuro last Saturday, sabi ko, i-implement ko na sa akin, tapos binigyan ako ng idea ng mom ko na, ay hindi, since pares tayo ng offer, sa akin na lang since marami akong connect sa Upwork. So ngayon, parang, instead na gagawin ko na sa akin, mag-i-start na naman ako i-optimize ko yung kanya. Hindi ko talaga nagawa, sorry. Pero gagawin ko na yun. So yun yung pinaka-goal ko this weekend para makapag-start na ako mag-apply after ko ma-optimize. Tapos, ayun coach, ayun TL, parang nagawa ko naman yung World 1, pero yung connecting talaga yung pinaka-challenge ko. Kasi ngayon, dati kaya ko naman siyang gawin everyday. Marami naman ako nako-connect. Ngayon talaga parang grabe yung resistance ko. Nice. Okay, sige. That's good, no? At least merong improvements kahit pa paano. Okay, that's very important. Okay, so let's push pa. Okay, so thank you so much. Okay, so Cheryl, si Ma'am Cheryl naman. Hi po, good evening po, Coach. Hello, narinig niyo po ako? Sorry. Yes po. Hello? Okay, ako na pala. So ako, Coach, iba kasi sa akin. Lagi kong tinatanong si TL, sabi ko, TL Rica, sabi ko, TL, freelancer ba ako? Kasi ako po, freelance sales agent. So, FB ads po kasi yung inaral ko po. Pero, ang ginagawa ko, instead na i-run ko sila, is parang buy and sell na po. So, binibenta ko po yung mga items nila, mga manufacturers po ito. And then, gumagawa po ko ng sariling page. Ang nangyayari na po is parang resell. So bukod sa resell, may pinapasok din ako sa kanila na mga sales and then sila na po yung fulfill. And then commission-based na lang po ako. Thank you po sa Tribe kasi kaka-connect, show up, merong mga lumalapit sa akin. Sabi ko, ba kailangan pala nila.
So siguro ano sila sa company nila, gusto nila lumaki yung sales. Pero palaging ganun po. Ang gusto is, ang gusto po nila sa akin is hindi po FB ads. Ang gusto po nila is sales. Parang magbenta ka lang, magbibigay kami ng commission. Yes po. And then, meron nga po, yun dati ko na. So meron siyang mga sister company, ganyan. So maraming pwedeng ibenta. Ang kagandahan po kasi, mga manufacturer sila. Ang problem ko po ngayon, TL, is time naman din po. Parang time management. Doon po sa, ano natin, sorry, sa World 1, po, nagkaroon ng problem, family problem. Na-stroke ang aking husband. Nung ano lang, nung 11, July 11. So mas ano po ako sa kanya, mas focus po ako sa aking husband. Pero yung kinikita ko naman po sa pagre-resell is parang naman po, pero mas kailangan ko po ngayon dahil si husband medyo stop siya muna, bawal siya muna talagang mag-work. Yan. Kaya medyo nalilito ako, sabi ko, freelancer ba ako? Ang problem ko ngayon is meron naman akong ibebenta, pero parang kulang yung time ko. Katulad nung isa, parang maghintay siya sa akin ng sales. Kasi meron pa akong isang talagang hinahawakan yung pinaka-first ko po. So yung pinaka-love na love ko, parang aking bread and butter. Sorry, ang tagal ko. Parang aking bread and butter. So yung nag-reach out sa akin, so binigyan niya na ako ng lahat. Sabi niya, sige, lahat ng meron sa page namin sa website namin, pwede mong kuhanin, sabi niya. Basta, wag ka lang gagawa ng page na company. Parang ibahin ko lang daw po. Pero lahat ng asset nila, pwede ko daw pong gamitin. Kaya, ang problem ko is time. So, hindi ko alam kung kailangan ko bang kumuha ng tutulong sa akin. Parang ganun. So, hindi ko alam yung move. Pero nagpapasalamat ako dito po sa tribe kasi kahit pa paano may dumagdag na lang naman po, pero hindi ko lang alam paano siya talaga i-handle kasi ako lang po mag-isa. Yan naman po sa akin, TL. So it's very important to take care of your husband. Yun yung pinaka-importante right now. Kasi yung pagkita sa freelancing, pwede yan gawin anytime. Pero yung time with your husband, with your family member, you won't be able to recover. Honestly, yan yung isa sa... Yes po. Ako, ganun din yun. Meron din akong isi-share. Yung sitwasyon kasi ng father ng wife ko, kaya merong cancer. And grabe, ang hirap lang makita na ganun yung sitwasyon. So, talaga, I support her to spend time with their father during this period. Alam mo ganun. And thank God kasi freelancing give me the opportunity to support them, makatulong. And mas madali, hindi siya mabigat para sabihin, okay, you stay with your father kasi yun yung pinaka-importante right now. So that's why I'm really grateful sa freelancing. Ganun din sa father ko. Kasi yung father ko, di ba, may sakit din siya. May Parkinson's disease. So, alam mo yun, nawawala yung burden of finances through freelancing and I was able to spend time with my family. So, yun yung siguro kaya rin ako nagtuturo right now kung bakit gusto ko kayong mag-win kasi ang definition kasi may tanong ka, sabi mo, freelancer ba talaga ako? Actually, I'll give you a definition ng freelancing. Kaya siya mayroong word na free and then lancing. Okay, free because you want to have a freedom of time, freedom of money, freedom of location. Meaning you can design your own lifestyle. Yun yung definition ko talaga from the very beginning. It's not about
money itself, but the freedom that you will get from all aspects of your life. Yun yung pinaka-importante na pwedeng ibigay sa'yo ng freelancing if you focus on it, if you give 100% on it. Okay, di ba nga sabi doon, what you focus on grows. Di ba? So kung kaya mong i-grow yung freelancing journey mo na to, give at least 6 months to 1 year. Make a deadline for yourself na ito yung gagawin mo. Kasi I can see marami pa rin yung nasa corporate, di ba, right now, and medyo challenging yung sitwasyon. But I think it's really very important na maintindihan ninyo na you have a deeper motivation na this is not only for yourself, but this is for your family. Okay, so thank you so much for sharing, Cheryl. Okay, so I'll go for Rosalie. Thank you Natawag na po. ba kita before? Okay, thank you then. Thank you po. At saka TL, sorry, excuse. A friendly reminder na rin po para baka may save tayo. So sa mga husband dyan, kung mga bata pa, yung mga hindi pa nagme-maintenance yan. So siguro ang titignan nyo yung mga parents nyo kung nakakainom ba ng gamot. Yung maintenance nila, kailangan walang skip, or baka may husband kayo na high blood, may diabetes. So siguraduhin nyo po kahit busy kayo, napapainom nyo sila. Yun lang po. Stay healthy po. Thank you. That's good. Thank you. Okay, now let's call on Rosalie. Rosalie, hindi pa kita natatawag. Tapos na po, TL. Tapos na. Okay, si Ma'am Jonah, nakapag-share na ba siya? Hi, TL Jo. Hindi pa po. Okay, sige, share it na. Fire. Ayun. So, last week, may traction sa mga application kasi hindi ako ma-connect, hindi ako sa building rapport. Parang ganun. So, doon ako nagpo-focus sa mga applications. So, yun, last week may mga applications. And akala ko, na-close ko na yung isa sa DC. Nung nag-send ako ng proposal, pinalo up ko nung Wednesday, hindi siya nag-reply, hindi siya nagsisin. So, parang nalungkot ako. Parang happy na ako, tapos nalungkot ako. Pero, ayun, continue lang. Kasi ganun talaga, merong kala mo yun na hindi. Tapos yung isang na-DC ko, binalikan ako after 4 days. Nagtanong siya ng rate. Pero sinabi niya na yung rate niya eh. Tapos parang ang rate na binigay ko kasi is mas yung rate kasi na sinabi niya is parang 60% lang nung rate na ko. So, naisip ko baka mag-negotiate naman siya, pero binalikan niya ulit ako sa email. Nag-move na daw siya sa another direction. So yun, puro no. So I'm hoping this week may mga yes naman. You will, for sure. So, continue lang sa application. Sige lang, tuloy mo lang yan. Lahat talaga dumadaan sa no. Tapos later magkaka-yes. Okay, okay. Thank you so much sa lahat ng nag-share. So now it's my turn. Bago tayo mag-move, okay, gusto ko lang ulit i-remind, let's move yung World 1. Okay, so kailangan na natin matapos ang World 1. Okay, mga hindi pa nakakatapos, please, let's start moving on. Okay, kasi ready na ang World 2. Okay, so ang World 2 medyo marami. Okay, pero ito talaga lahat ng yan, makikita mo, di ba, dalawang mountain, mas mahirap siya ng konti compared sa ginawa natin sa World 1. Okay, kasi kung makikita mo, nasa 15 activities lang. Di ba? Pagdating mo sa World 2, it's 25 and dalawa siyang mountain. Ibig sabihin nitong mountain na to, map or actual DC, pwede mong gawin to with your AC mates. Okay? Pero kung may actual DC, mas maganda kung actual talaga siya and ma-record mo. Of course, bago ka mag-record, you ask your potential client, can I record this? Okay, pagka nagsabi siya yes,
then that's good. Para meron tayong babalikan, meron tayong marireview. Ito is, ito simultaneous mo pwedeng gawin anytime, basta makumpleto mo siya. Okay, yung 5 TC na yan, anytime during this task na up to 25. Okay, so world 1, tapos na tayo sa world 1, so ilalagay ulit natin ang avatar natin. Papunta ako dito. Okay, pagkatapos, of course, you can edit it, move. Lagyan din ng name, alternative name. Okay, ilalagay yung name para mas madali. Para pag nakatapos tayo, malalagay ko sa raffle for our office chair and office table. Okay, so isa-isa, join Facebook group with your market, where it hangs out, to leave a comment. Okay, so madadali yan. Actually, this is our actual task na ginawa naming mga TLs, yung mga nag-wins, may mga agency, kaya mas marami siya. Okay, pagkatapos, pwede mo na itong gawin paulit-ulit. Pwede ka na magpabalik-balik dito kung ano yung ginawa na gagawin mo dito sa 25 na to hanggang sa ma-build mo yung agency mo. Okay, for the kung kailangan mo ng additional tulong, merong guide. Andi dito yung guide. Okay. Okay, click mo dito. Link. Andi dito yung guide. Pagkatapos may corresponding tutorial siya na nakalink sa LMS natin. Okay. Join Facebook group. Madali lang naman yan. Okay. Okay. Anyways, explanation lang naman yan for World 2. Okay. So, andyan dyan yung mga quests. Pagkatapos may corresponding explanation. Okay. So, kayang-kaya natin to. Let me share with you the link. I-keep mo na yung link hanggang sa matapos mo. Hindi ko na siya isa-isa explain. Check. Meron na siyang guide. Meron na siyang explanation. Sama. I-click mo lang. Again, i-click mo lang dito. Mapupunta ka dito. Nandito yung mga kailangan mong gawin and explanation. Meron din rin naka-link. Okay, kung ano yun. Okay, so that's very important to follow. Pagkatapos merong corresponding course kung nasaan siya sa LMS natin. Okay, so this is well curated. Okay, kung saan tayo nag-win. Okay, kung saan nag-win yung mga TLs and mga may agency owners right now. So, makikita mo, ito talagang World 1 and World 2 na yan. Ginawa ko yan. Okay, so kung hindi ito mag-work, kung walang mag-win sa atin, so then, like what I have said, magpapahinga ako for the run of second incubator. Okay, magpapahinga ako kung walang makikitang result. So, this should be done in the next 3 weeks. Okay? Pagkatapos, babalik ulit tayo, checking in kung ano yung naging result natin. Okay, I really want you to move. Okay, so i-share ko din sa inyo yung freelancing diary ko para maniwala kayo kung ano yung ginawa ko. Okay, nakikita, paki-comment freelancing diary. Nakikita ba? Kung may nakikita kang freelancing diary sa screen. Okay, good. Na-share ko na ba ito before? I don't know. I don't know kung na-share ko siya last time. Na-share ko na last time. Okay, sige. Kung na-share ko na siya last time, babalikan ko lang. Okay. Kung ano yung sinasabi ko, why it's very important merong AC. Ito mga first DC ko to. First DC, DC. Ito yung AC mates ko. Ito sila. Okay. Ito TL na rin siya ngayon. I promoted as TL. Si TL Rhea. Siya yung group leader namin. So kaming dalawa is TL na. Okay. Batch 11 kami. Si Jules kumuha naman siya ng full-time. Maganda kasi yung offer. So she got into full-time corporate job. Si Alisa naman is freelancing. Continuously freelancing with Australian clients. So kumbaga until today, we connect with each other. Alam mo yung gano'n. So, yan yun. Pagkatapos merong question and answer. Okay. Makikita mo talaga. Sumusunod kami. Q&A. Hindi ako nag-a-absent. Lagi ako nandiyan. So, nilalagay ko yan. Pati yung first win post ko, naka-diary yan. Yung profile na ginawa ko. Yung market research ko. So, ginawa ko talaga siya. Yung marketing strategy ko. Kung ano yung makikita mo dito sa world, ayan yun.
Okay, pagkatapos paano ko nag-transition, client sa Upwork, yung mga out of Upwork, kung paano ko 7 clients, 6 figures na. Okay. So ayan yung BA ko. At financial freedom, bumili ako ng sasakyan cash. Cash 1.8, 1.2 million. Kinash ko siya. Brand new car. Okay. House and lot. Bibili ako ng lot ngayon actually. Probably this month. 150 square meters lang. Maliit lang siya. So nilagay ko dyan. So kung ano yung nilagay ko sa post ko, ito sa amin before. Side quest. Nakita mo side quest sa amin. Instead na world. Okay. Instead na world yan. Ang sa amin ginagawa namin before is side quest. Okay. Side quest siya. Okay. Ganun din kadami. Okay. 16 quests of your choice. Okay. Tapos, ayan. Ito yung mga interview ko. Tapos, ito DC. Mga discovery calls ko, naka-record yan. 6 months vision board ko. Yung BA ko. DC. Ito, mga BA ko. Client, quotation. Ito AC ko, 21 days sprint. Yung last one ako sa 21 days sprint. DC ko, kasama ko na yung intern ko, strategy docs, DC. Tinan mo, ang mga picture ko, mga baambo ko. Returning home, hanggang sa nakauwi na ako. 10:28, flight ticket. AC pa rin. Nakauwi na ako lahat, nag-AC pa rin. Invitation, continuous invitation. Ito na yung time na nag-retire ako from TribeX. Ito yung final interview ko sa isang corporate job, 6 figures. AC ko after TribeX, nag-iba na ka-AC. Napalitan na yung ka-AC. Okay, tapos discontinuance of service. Pero discontinuance of service sa PA. Okay, kasi nag-grow na. So this is what I'm trying to say is, sa lahat ng activities na nakikita nyo, those are activities kung saan nagdaan ako. Alam mo yung gano'n. And I think you will be able to do it. I believe everyone is capable. You know, you will be able to achieve the impossible. Naniniwala ako doon. So now, we'll do an activity. Sabayan nyo ako. Okay? Okay lang ba? Can you write activity if you want to do this activity? Mabilis lang to. Ibibigay ko yung activity and I want you to continue. Okay? Kahit mag-out na tayo ngayon, basta maintindihan mo lang kung anong gagawin mo activity. Okay, good. Now, everybody open an Excel. Okay? Pa-open ang Excel. Open ang Excel. Tapos palagay ng time. Okay, so nakikita yung Excel ko. Pwedeng pa-comment Excel kung nakikita niyo yung Excel. Ito ginawa ko to eh. Okay, good. AM, okay, 6 to 7, 7 to 8. Okay, please, ilagay niyo natin. Okay. So sundan na po habang ginagawa niyo na rin siya. Lagay ng oras. Lagay ka lang na maglagay ng oras. Gusto ko maglagay ng oras. Lagay mo ng oras, sabay-sabay tayo. Ito yung problema ng lahat. Drag mo na lang pababa, TL. Ay, ano ba yun? Hindi ako. Ay, bakit yan na yan? Dalawang digit, dalawang entry para. Dalawang entry. Ayan. Pero Yan. kita, hindi na ako talaga sa Excel. Okay. Yan. Okay, lagay natin activity. So, nakagawa na tayo niyan. Okay, so activity, action, and then goals. Hindi, ito eh. Pwede yung
Codes. Okay. Okay, 6 to 7. Okay. So sabayan mo ako, gawin mo yung sayo. Tapos, that is breakfast. Okay, yun yan. Project. Okay, for the day. At yung goals ko dito. Sabihin, ang goals ko dito is healthy mind and body for the day. Wala ka meron goal. Ano yung goal na yun for that day? Bakit mo ginagawa yung activity na yun? 7 to 8. Okay, after ko mag-breakfast usually. 7 to 8. Ako kasi, may conversation with mama. Okay, ang project is spending quality time with my father. Ang goal ko is not from anything else. One day, maybe I don't want to feel any regret. Dumating na yung oras na wala na siya. Kasi, stay na yun. Makakaiyak. Okay, 8 to 9. Ang ginagawa ko dito is, dito pa lang ako mag-shower. Pag lang ako sa bahay. Pagkatapos tayo maglakad. Okay, of course. Ang gagawin ko pa dito, ilalagay ako ng skincare. Gumagamit ako kay Vicky Velo ngayon na 500 pesos pa yun. Ang goals ko dito, of course, to smell good. Okay. Isang oras yan. Okay. Sama na dyan ang, alam niyo na kung anong ginagawa sa shower. Aside from shower, poo, anong tawag doon, clean up ng sarili, clean up ng mga damit, gano'n. So, yan yun. Pagkakat ng 9, actually dito ang gagawin ko dito is, mamamalengke ako dito sometimes. Pupunta ako sa palengke, okay, supermarket. Okay. Bibili ako dito usually vegetables and fruits. Okay, dito is healthy lifestyle. Healthy lifestyle. I'm trying to lose weight. Okay. Kaya goals ko is to put for my dinner meals. Okay, kasi nagbe-vegetables lang ako, hindi ako nagra-rice. Okay, pagkatapos yung 10 to 11 ko, ito nasa gym ako. At isang project ko dito is boxing. Nagbaboxing ako ngayon. Oo, so travel kasi ako this week at saka yung upcoming week to nag-stop ako. So medyo sira yung schedule ko for the next 2 weeks kasi I'm on travel. Okay, dito is part ng Biggest Loser. Pero kaming Biggest Loser activity. So ang goal ko dito is at least release 5. So, hindi pa ako manalo, okay lang. So 11 to 12, ito is smoothie time. Smoothie time and ayan, conversation ko ulit ng mama yan. Ay, gusto ko naman ako kay mama. Babalik kasi ako sa house. Andun na yung caregiver niya. Makikipagkwentuhan ako sa kanilang dalawa. Ang project ulit nito is spending quality time ulit. Dito is, pwede ang goal ko dito is wala, actually, okay. To rest and relax. To rest, relax, conversation. Okay. Minsan, ang ginagawa ko niya, nagpupunta kami coffee. Tapos, yung 13, natutulog ako dito. Pag nalaman ako, yan hanggang 2 o'clock. Oo, lang ako magla-lunch. Ang project ko dyan, of course, okay, 20 more less. Okay, ang goal is more energy in the evening. So sa gabi,
Yung pala ako magtatawago. Tapos, gawin niyo yun ha. Ginagawa niyo dapat yan. Ano yung ginagawa ko? Ginagawa mo based sa activity mo. 14 to 15. Ito na yun. Mag-lunch ako. Late lunch. Late lunch. Budget ko kasi. Ang project ko dito is tinan mo. Kasi ang laki ng gap. Almost gap ko sa breakfast against this. Kaso kasi narin ako. Nagbabalak siya ako ng intermittent fasting kaso parang I don't feel like it kasi nga kulang ako sa tulog. So ang lunch ko is yan. Healthy lunch, yun lang. Healthy lifestyle. Part rin ko ng release. Part rin yan kasi minsan konti lang kinakain ko ng lunch. Yan. So, healthy lifestyle. Nakakain ka. So yung pagpatak ng 3, eto na yan. Office. Nasa office ako na yan. Go to office. Hanggang 7 ako sa office. Ayan. So office, of course, build my agency. Ang goal ko is SOP and automation. Yan yung goal ko right now. So during this period na nandito ako sa office, yan yun. Automation and office. Sa dinner, ang dinner ko kasi minsan nasa office, minsan kay mamay na ako. Ang dinner minsan naman kasama ko yung misis ko at mga kids. So this yung dinner time is spend time with my wife naman, with wife and kids. So by the way, in between, ito kasi right now, mapapansin mo, halos wala akong time with wife and kids. Kasi wala sila dito. Magkaiwalay kami ni Mrs. Nandun siya sa Isabela. Pero pag nandito siya, ito is spend time with wife and kids. Ayan, etong time na to, ayan, is, spend time with wife and kids yan. Kasi nagsuswimming yung anak ko. Pagka nandito sila sa Batangas, pero pag wala, ganyan yung schedule ko na office ako niyan. Tapos dinner, uwi ako sa bahay or kay mama. Yung goals is, of course, healthy pa rin. Yung pagkain dapat is healthy pa rin. Diba? So, healthy lifestyle pa rin. So, kasama pa rin ito. Kailangan may goals yung ginagawa mo. So, yan is matutulog ako until here, sleep. Medyo, huwag niya pansinin yung sleep ko kasi basag na siya kasi ako yes, nagtatrabaho ko madaling araw. Ayan. Dito nag-uumpisa ang meeting. Mag-work ako dito, kaya meron akong sleep na ganito. So, sleep ko yan, ilang oras yan? 8 to 1 actually. 8 to 1 p.m. yan. Okay. So, 1 a.m. pala. 8 to 1 a.m. Mag-work ako ng 1 ulit. 1 to 4. Kaya may client ko na yun. Actually, 1 to 4. US client. Nasa office ulit ako niyan. Ibig sabihin, build my agency and SOP automation. Tapos, yung 4 to 6, eto kwentuhan na lang with the staff and breakfast namin. Yung breakfast, sabay-sabay kami niyan. Yung staff na natitira dito sa office. Okay. Spend time with colleagues or with the staff. Breakfast with them. Ang nangyayari mo, makikita mo yung result ng breakfast. Minsan, hindi ako nag-breakfast mo sa bahay. Build relationship with my staff. So, yan yung routine ko. Build na kasi yung routine ko. Hindi naman build, I mean is, meron na talaga akong, alam ko na kung ano yung time audit. Hindi ako nagta-time audit. 2023, ayan yung time audit ko this month.
Okay, so nakita nyo, ganyan din dapat makikita mo. Ano, at bakit meron ito? Okay, ang pinaka-goal mo dyan is to find where you are spending your precious time and make a space what matters to you. Ayan yun. Kaya meron tayong time audit. Okay? Ang ibig sabihin, we are doing something on that specific time kasi it matters to us. Kaya tayo merong goals na kasama. Okay? Sa lahat ng ginagawa mo, dapat meron kang goals. Ang tawag dito is actually, meron pang tawag dito eh. Aside from time audit, intentional living. So you are living your life intentionally, or I would say you are spending your precious time with what matters to you, or tama din yung sinabi ni Arlene dito, time blocking. Kasi kung wala kang schedule, no, basag yung araw mo. Kasi ako minsan wala talaga. Walang isang schedule. Nagbabago-bago yan. Depende. Pero ito talaga yung schedule ko. So 11 o'clock na. Tinan mo, kasi Sunday wala akong. Kasi yung Sunday at saka yung Saturday ko, hindi ganito yung schedule. Pero the normal day, parang ganito yung nangyayari sa akin right now. Kailan ko ba huling in-audit yung sarili ko? Okay, pero yung sleep ko, that is from 8 to 1, 8 to 1. 9, 10, 11, 12, 1. So 5 hours. Mapapansin mo, may 5 hours ako dito. Pagkatapos, ito kasi minsan, yung 4 to 6 natutulog din ako dyan. Kaso, yung stock ko kasi ngayon ng graveyard, isa na lang. So, ini-spend ko pa rin to sleep. So, additional 2 hours yan sometimes. So, 7, pagkatapos may nap time ako dito na 2 hours. So, nakakatulog naman ako ng 9 hours a day. Kaso, the problem is, basag-basag siya. Kasi yung client for the US, yun yung struggle ko. Which is I'm trying to automate it. Itong US client na yan. Pinag-aaralan ko pa kung paano ko siya i-catch. Now, kaya I want you to check. Saan mo ba ini-spend yung freelancing time? Okay, saan mo pwede siyang ilagay? Okay, like for example, kung ako, meron akong ibang goal. Okay, go to office, build my agency. Ito yun, 3 to 6. Dito, ang gagawin ko is, ang project ko, connecting. Okay, connecting to at least 5 potential clients. What ang goal ko is to have DC once in a week. Okay, so ibig sabihin, may goals ka at alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Kapag pagdating dito, 4 to 5, ito is, actually, ito usually meeting with each staff. Yan ang ginagawa. With my agency, okay. Checking done and finished tasks. So, pwede rin specific. SOP automation, related pa rin sa SOP automation. Itong 5 o'clock to 9, yan is, minsan actually umalis na ako ng office niyan. SOP automation ang focus ko kasi ngayon, yung goals ko. So, ganyan yung time ko. Okay, hindi mo napansin, wala diyang social media. Kasi yung social media ng company, naka-outsource na. Nakita mo, wala din yung cooking. Yung cooking ko is naka-outsource. Meron kaming cook sa office. Yung mga pwedeng i-outsource. Yung bookkeeping, napansin mo, walang part na nagbo-bookkeeping ako. Pero yun yung service ko. Kasi staff ko na yung gumagawa. Naka-outsource na yan. Ano ba yung, okay, yung cooking, yung household chores, meron kami nagpapakita. Naka-outsource na yan. Considered outsource. Ano pa ba yung outsource ko? Yan yung mga nangyayari. Kung merong bagay na important, hindi masyadong important for me,
I will do outdoors. So I can gain more time. Productive. Kumbaga para sa akin na ang productive activity. Ibig sabihin ng unproductive activity, yun yung weakness ko. At siyempre, hindi ako kagalingan. So, unproductive ako kasi hindi ko naman talaga kayang maging magaling doon. Pero I'm learning it. Cooking and household chores. Okay, so unproductive activity na yan sa akin kasi pwede ko namang iutos yan. Yung bookkeeping, hindi naman siya unproductive pero hindi na yun yung goal ko eh. Dito na ako sa DC, meeting, build agency. So doon na ako eh. So may mga bagay na pwede mo talaga may outsource. So this is my day looks like. Intentional living, you do your time audit, you have your activity of the day, you have a specific project, and you know your goals. Okay, so that's the way you handle it, mga kapatid. Ito talaga in-apply ko yan. As in, every month meron ako nito. Pagkatapos meron pa yung isang part. Dito is merong calendar. Nakalagay yung calendar talaga. Pagkatapos from that calendar, nakalagay ko ano yung gagawin ko sa araw na yun. Kung merong specific na important. Pero, more or less ganito yung, this is my day looks like. Ganyan yun. Okay. Yung makikita mo yung ibang activity dun sa incubator, bakit wala sa akin? Wala na. Yung actual DC nandun yun. Pero yung ibang mga activities na wala, that means naka-outsource siya. Like yung SMM ko, naka-outsource siya. Yung bookkeeping din, in-outsource ko na rin sa mga staff. Okay, so yan yun. Okay, so hopefully you do it yourself. Okay, can you comment time audit kung naintindihan mo yun? Naintindihan mga kapatid? Think. Okay. Okay. Gawin nyo siya. Kasi halos lahat tayo, yun yung reklamo natin, di ba? So ngayon, mas malalaman kung saan ka nag-i-spend ng time. Okay? Kung saan ka nag-i-spend ng maraming time. Okay? So, kailangan talaga is you spend your precious time with the things na pwedeng mag-contribute to your goals. Okay? Okay, I hope you get some value on it. Okay, so now, of course, we come to the end. Do you have any questions? Please do AC. Okay, kung hindi active yung ka-group, kung merong isa o dalawa, talk. Pwede kayo mag-usap. Okay, pwedeng makipag-usap. Kaya makipag-usap kung pwede sa mga kasama kasi it's very important you have someone to talk to. Ako hanggang ngayon, kami na mga kasama ko. Grabe, agency owner yung mga kasama ko sa AC ko. And you know, it's really amazing na makausap sila kasi makikita mo yung, di ba nakikita natin mostly wins, no? Yung mga sharing. Pero when we share sa AC, you will really learn something na hindi pala ganun kadali yung pinagdaanan ng isang agency owner. Kasi ang nakikita, di ba, parang kaya-kaya, parang ang dali-dali lang. Pero it's not. May time na dumadaan na sobrang hirap. Okay, and lahat may pinagdadaanan. Hindi pwedeng ikaw lang, te. Lahat tayo. Oo, at meron pang mas worse. Believe me. Okay, so do you have any other questions, mga kapatid? What I want you to do, baka Saturday wala ako kasi nasa travel ako. Sa vacation, okay? I'm traveling, nasa Bohol ako, mga kapatid. So, I'm taking a break. Okay, yung Saturday, I want to rest then. Okay, so nasa Bohol ako. May taga Bohol ba dito? Sa Chocolate Hills, naka-check-in ako sa Panglao Island. Ito yung area. Okay, so magre-rest ako. So that's the beauty of freelancing. You can go anywhere. Okay, so any questions, mga kapatid? Again, ito yung link for our World 2. Okay, so yan yung World 2. Patapos ang World 2,
Okay? For the next 3 weeks. Again, Saturday, wala po tayo. Gusto ko gawin nyo yung AC nyo. Okay? Gawin nyo yung AC, mag-reach out, mag-check to each other. Okay, kung kailangan ng tulong, kung hindi ng tulong, that's okay. Okay, mga kapatid, okay ba yun? Is there anything else? Meron pa ba mga questions? Okay, meron pa ba? Parang wala. Tanong ko, may natutunan naman. Can you say yes kung meron? Baka nag-share akong nag-share, tapos wala akong parang natutunan yung mga kasama ko. Okay. Okay, good. Okay. Really, I'm hoping na everyone will win. Okay. Kasi mas masarap yung siguro masarap na makita na yung mga kasama natin is winning. Alam mo yung gano'n. So, let's push each other. Okay, so let's have a picture na. Okay, wala nang question. Dalawa lang ang ibig sabihin yan, sabi nila. Pag wala daw questions, 1, sobrang galing ng speaker. 2, walang naintindihan ang audience. Alin doon? Sobrang galing ng speaker o wala kayong naintindihan? 1 or 2? Okay, good. Oo, kasi pag may nag-2, alam niyo na, kick out na kayo sa incubator. Hindi. Gusto, at saka isa pa pala, na isang na-learn ko, make it fun. Oo. Make it fun. Oo. Yung journey mo. Isa yun. Kasi malungkot yung journey ko. Kasi nga, di ba, para ako naghahabol, hinahabol ko yung buhay ng tatay ko para makauwi at mapunta sa katabi niya. Pero, sinamahan ko siya ng fun with it. Alam mo yung ganun, ginawa kong masaya lang. So, lahat ng AC, lahat ng ginawa ko talagang busy yung sarili ko. Ginawa kong katatawanan yung mga DC ko. Meron akong mga as in. Meron ako isang DC. Ay, i-share ko sa inyo. Panoorin niyo yung isang DC as in. Nakakatawa lang. Sige, sige. Hanapin ko yung link. Ito talaga tatawa. Kasi parang wala naman kaming pinag-usapan ni client na ewan ko ba. Tignan nyo. I-share ko sa inyo to. Kaya make it fun din. Kasama siya. Oo. Meron talaga ako isang DC. Alam mo, wala talaga akong hindi ko talaga naintindihan kung ano ba yung usapan namin. Wait lang, hanapin ko. Okay. Hanapin ko yung DC na yun kasi ni-record ko yun eh. DC with potential clients, sandali lang. Hindi ko yata record dito. Okay, hindi ko maalala kung nasaan. Pero isang sample na lang ng DC. Okay, pero kasi ito pang accountant eh. Pang accountant to. Okay, so share ko dito yung link. Pero meron ako isang DC, hindi ko makita. Katatawanan lang. So, ito is pang accountant, yung DC na yan. So nag-record din ako, di ba sabi ko, Mac or actual DC. Okay, so merong talagang actual DC ako ng mga ni-record. Hindi ko na makita yung iba. Saan ko na-save. Pero talagang ginawa ko siya. Okay, so let's have a picture na. Open your camera and tag me and post it to your social media. Tell them that you are part of incubator, that you are learning. Okay, kahit hindi. Learning. Pagkatapos hindi ka naman nag-move. Nung nag-start tayo, nasa first world ka. Tapos after 3 weeks, first world pa rin, yes, incubator is really good. And then nandun ka pa rin, first world ka pa rin. Dumating na yung final week, yes, ang saya na incubator. Pero hindi ka nakaabot sa second world. Okay, okay lang yun. Okay. Okay, so let's have a picture. 1, 2, 3. Okay, patag na lang. Okay, patag ako mga kapatid. Ha? So, thank you so much. And ano pa ba? Wala kang nasabi. Iwan ko na umuwi ng bahay. Kasi ako na lang mag-isa na sa office ko. Nag-uwian na sila lang.
ako lang ang pumasok. Dalawa pala kami pumasok kasi nagagalit yung isang kliyente. So, ipagdasal niyo naman yung isang kliyente. Ayaw na niya. Sabi niya, ultimatum. O yan, okay, ito challenges ha. Stop recording.